Ito similar dun sa tinake down nila Engineer Solis sa board exam. May ganito daw na lumabas, kaya alamin din natin kung paano nyo isosolve. The city wishes to set up a retirement fund at 10% interest rate compounded continuously. How large a fund in million of pesos is required to guarantee an average annual retirement income of 20K? 3,000 retirees are expected to participate. For example, ikaw yung mayor ng city. Siyempre, sa financial plan, magpaplano pa lang, mag-aalat ka na or magtatabi ka na ng certain amount, yun nga yung tinatanong dito, how large a fund in million of pesos, yung dapat mong itabi sa bangko, for example, or sa isang company na may interest rate na 10% compounded continuously so that sa mga succeeding years, may bibigyan mo ng annual retirement income yung 3,000 magre-retire. Siguraduhin mo kasi na wala kang palya na mabigyan ng 3,000 each ng 20,000 each yung 3,000 retirees sa mga susunod na taon. Magkano? Okay. 'Di ba, kung tutuusin bilang mayor, aalamin mo ngayon magkano taon-taon yung kailangan lumabas pala na pera para i-distribute sa mga 3,000 retirees. So kung tutuusin, ito yung marirealize mong lalabas annual, taon-taon may retirement income. Aware naman kayo sa retirement income, di ba? So 20,000 pesos each yung ibibigay mo. So malaki-laki rin. Tapos 3,000 pa sila na tao. So kung tutuusin, ilan to? So, 60 million pala yung lalabas sa'yo taon-taon. Now, sobrang laki ito na pera, kaya ang naging desisyon ng mayor, for example, mag-invest ng pera, magkano kaya yon? 600 million, 590, 580, 570 million, invest niya sa company na may 10% interest rate. Kasi once na in-invest mo yan, yearly ka rin nagpa-profit. Kaya magagaranti mo, ma-assure mo na may iaabot ka sa mga retirees. Now, how much? Okay. Now, kung magsisimula ka kasi na maglagay yan sa cash flow, ganito, 1, 2, 3, 4 years. Di ba parang mapapaisip ka, ilang taon ka magbibigay ng 60 million sa mga retirees? Take note yung mga retirees na yan, di ba yan yung mga senior citizen na? Hindi mo naman masabi, engineers, kung hanggang kailan sila buhay. Kaya ang N po ninyo, infinite. Hindi mo masabi kung hanggang kailan. Hindi mo naman pwedeng takdain yung araw at taon na lang nung mga yan. Kaya bilang mayor, ang consideration mo, infinite or undefined, indefinite pa kung ilang taon ka magbibigay ng 60 million. Engineers, meron tayong isa pang aaralin, what we call perpetuity, which is pag forever na yung pagbayad ng A up to infinite. So, i-araw natin pa ganun. Forever, up to infinite yung pagbayad. Tama? Okay, so ang formula po dyan, ang present projection, yung perpetuity natin is a type of annuity lang. Type of annuity na infinite na yung infinite yung dami niya. Pero still, may present projection po yan. Ang present projection ng perpetuity is A over I. Don't be confused. Yung perpetuity, hindi yan yung P. Present projection pa rin yan, P. Yung perpetuity, A pa rin. Type of annuity lang siya. Okay? So, aalamin natin ngayon kung magkano. Yan yung goal, di ba? What is P?
Engineers, alam nyo na kung ano yung P, projection lang yan. Ano yung estimate mong halaga nung dami ng 60 million na yan up to infinite? So, what is P? So, ang P natin is now equal to 60 million divided by I. Engineers, yung 60 million, di ba, annually? Tulad ng paglista-lista natin kanina, ang I po dapat annually din. Also, ang N mo, number of years. Pero nga, infinite siya sa case natin. Kaya gumamit tayo ng perpetuity formula. Dito, pause tayo ng konti sa part ng I. It must be annually. Go back to our problem. The given is 10% compounded continuously. So, ma'am, kung annually pala, edi yung effective rate yan. Okay, tama. Tama. So, kung gagamitin mo yung 1 plus r over m raised to m minus 1, sinabi na nga natin kanina, continuously has no m value. Kaya may special form po siya ng ER. That is e raised to r minus 1. Okay? So, yan po yung gagamitin yung formula. Pakidagdag po yan, additional. E raised to 0.10 minus 1 is equal to So, ang equivalent effective rate po niya, bakit na yun negative? So, equivalent effective rate nung 10% is 10.517. So, yan po ang gagamitin yung I. So, how much will the mayor or will you allot para sa retirement income? Equal yan sa approximately 570 million. So, yan po yung itatabi ngayon ni Mayor. Magagaranti niya yan. Sigurado na kahit ilang taon man yung lumipas, meron siyang ma-distribute na 60 million. Okay, so ganun lang. Number 24. Okay, a farmer bought tractor costing 25,000 pesos, payable in 10 semi-annual, each installment payable at the beginning. Engineers, aralin naman po natin paano pagka at the beginning. Ulitin ko po lahat. Balikan nyo na lang lahat ng mga sinolve natin na annuity, unless specified na at the beginning yun, default po na ordinary lahat. Yung normal or yung typical na tatapusin muna yung buwan bago magsimulang maghulog, ordinary annuity yun. Pero aralin naman natin yung tinatawag na annuity due. Pagka babanggitin naman kung sakali sa problem, ito, at the beginning of each period. For example, ito, umutang yung farmer ng 25,000 worth na tractor, kailangan niyang bayaran ng 10 semi-annual. Pero ang kaso at the beginning. So, pagka-receive niya yung 25K, hulog siya agad ng bayad. Kasi nga at the beginning of the period, may bayad na po siya agad. Engineers, separate po yung formula dito. When we say at the beginning kasi, kung yung cash flow natin lahat nagsisimula sa year 1, ganyan, year 2, pag sinabi kasing at the beginning, year 0 pa lang, nagpabayad na. May araw na yung annuity sa 0. Okay? So, para hindi po kayo malito, ganito lang yung kaibahan niya sa formula. Pag future, for example, ito, ano bang hinahanap natin? Determine the amount of each installment. This 25K is inutang niya ngayon, di ba? P. So, P is equal to A, summation of 1 plus I, negative X. Check po natin si A, I, N kung nag-match. So, yung A natin, hinahanap po semi-annual.
determine the amount of each installment, semi-annual. I natin is also semi-annual, 26%. So, walang problema, over 2, kaya 0.13. And then, N natin is 10, semi-annual. So, these three parameters are compatible na. Engineers, pagka binanggit po na at the beginning, or also known as annuity due, may dagdag lang po yung formula na 1 plus I. And this 1 plus I, hindi siya belong dito sa summation. Baka isama niyo siya dun sa summation function. Hindi, separate siya. Kaya ang labas, A now is equal to 25,000. Summation of 1.13 negative x from, same pa rin naman yung idea natin. Kung 10, 1 to 10. 1.13 naman sa labas, yung 1 plus I. Ganito siya, summation. Diba, yan yung dati nating alam. May negative x na ganyan. Then, input mo yung limit, 1 to 10, kasi pa-present. Tapos, i-arrow right mo ulit, mag-input ka ng another 1.13. Yan na po yung answer. 4,077.20 pesos monthly. Okay, kung kayo po mamimili ng answer, ano po kaya? Dito nag-doubt din ako sa answer ko dati kung tama ba yung formula, kung tama ba itong nagawa kong formula. Bali, sinerch ko po ito sa net. May ganito naman na problem pero walang solution. As in, ganitong problem. Ang kaso, yung letter D niya, hindi ito yung nakalagay. Ganyan dapat. So, confident naman ako yung answer niya kasi letter D. So, letter D yung answer natin. Ididirin natin. Also, syempre baka nagtingin pa ako ng iba pang sources. May nakita naman ako, book siya. Book. May ganitong problem. May solution naman siya doon. Pero nakita ko ang haba po ng solution. And natuwa naman ako sa dulo ng solution niya. Ito pa rin naman yung lumabas. So, nakita ko na tama pa rin pala itong na-create nating formula. Nagawa kong conclusion. Bale, same lang, engineers, yung approach na ginagawa natin. Wala man tong cash flow. Actually, kahit walang cash flow, may imagine nyo naman siya. Kaya nga nililista natin si A, I, at saka si N. Balikan nyo yung mga pinagsosolve nating problem. Pansinin nyo po, puro nakalagay at the end of the period. Pero kung wala man pong nakalagay, default kasi yun na ordinary annuity at the end talaga. Pero if it is annuity due, it will be specified naman. Like ito, 24, and even itong 25. If 200 pesos is deposited in the savings at the beginning of each 15 years, and the account draws interest at 7% per year, compounded annually, the value of the account at the end of the 15 years will be most nearly, so we're looking for the future value of 200 peso annuity 15 times, or 15 years na 200 pesos. So, same lang sa kanina, yung summation 1 plus I positive x, since annuity due, engineers, may dagdag lang na 1 plus I. So, check nyo pala, AIN. So, A natin, 200 pesos yearly. I natin, 7% yearly din. So, check naman. And then, N is 15 years. So, like what I said kanina, pagpa-future, 0 to N minus 1. Kaya, 14 na dito. Then, 1.07. Yan na po yung ating answer. Dinagdagan lang natin ng additional 1 plus I. Same concept as applies. So, answer is
Tama ba? 3,000 at the end of 15 years, 1.07, tama naman. $3,434 at wala sa choices. Check ko yung na-type. $15 at the beginning, 200 pesos is deposited. May mali pa akong nasulat. Check natin. Tama naman. Check ko yung aking solution. Tama naman to. Wait lang. Reset natin. 1.07 positive x. Negative pa yung nilagay ko kanina. Ay, na-erase ko na. So, ulit. Baka negative po yung nalagay ko. So, positive x dapat 0 to 14. Then, 1.07. Okay, negative na yung naisulat ko. So, answer is approximately equal to 5,400. Letter B yung answer natin. Okay, any question, engineers? For annuity due, ordinary annuity, deferred annuity, perpetuity, kahit ano pong klase ng annuity, kaya po yan ng calculator natin. Mas convenient siya, kaya I encourage you to master it. But if hindi talaga kaya, stick po tayo sa natutunan ng college. Okay lang din naman. Okay, proceed po tayo sa second to the last topic, number 26. We deal with depreciation. So, when we say depreciate, pagbaba ng halaga ng isang bagay. So, di ba habang tumatagal, bumababa yung halaga ng isang mga material, equipment, anything, nagde-depreciate because nagamit na. Baka iba yung iniisip nyo, ha? Huwag masyadong dibdibin. So, 26 tayo. It is the word of property as shown in the accounting records. Guys, lahat po ng mga binibili natin like laptops, ganyan. Yung manufacturer nun, meron po silang tinatawag na accounting. May records po sila nung halaga ng laptop as years pass by. Sila po ang makakapagsabi kung ano yung halaga pa ng laptop kahit nagamit na siya ng ilang taon. So, ang tawag po doon is book value. So, accounting records, kanila yan. Okay, scrap value naman, ang halaga ng isang equipment, kunwari yung bike mo, sirang-sira na talaga, hindi na ma-repair, yung mga parts nun, o yung scrap, iba pagdadalhin natin sa junk shop, binibili nila. Okay, yun po ay scrap value naman. 27. The worth of property which is equal. Ano yung halaga ng property na equal sa original cost, means kakabili mo, brand new pa, less the amount which has been charged to depreciation. So, malaking D. And, di ba, engineers, kunwari, yung laptop or kahit anong Xerox machine, ganyan. Di ba, pag nagagamit mo na yung isang mga machine or equipment,
meron siyang halaga na ibinababa. Yung halaga na ibinaba niya is ito yon, DN. Magkano yung ibinaba niya? So, yung dating cost niya originally minus yung ibinaba niya equal po sa book value. It's a formula. Kaya ang makapagsasabi lang ng book value ng isang equipment, yung gumawa, yung nag-manufacture. Kasi sila naman may alam ng mga ginamit na materyales. Sila makapagsabi kung gamit na gamit talaga, so on. Okay, try po natin mag-solve. Marami pong klase ng paraan or method ng pag-depreciate ng mga equipment, materials, machines, lahat. May mga method po tayo. Commonly is what we call straight line method. SLM. And hindi ko na po i-present yung formula. May copy naman po kayo. May kopya po kayo. Check nyo na lang. Bale, ang tuturo ko na lang is yung Caltech niya, Mode 3.2, when we deal with straight line method. From the title itself, it behaves like a straight line. Sa analytic nyo, naaral nyo na yan na Mode 3.2 sa statistics. Stat mode 2, yan a plus bx is a linear function. Kaya pwede nyo siyang gamitin. Tama? So, tandaan mo lang, ang x is the time, and then y is the book value. Okay, so just like what you did sa algebra for arithmetic progression, di ba gumagamit kayo ng mode 3.2 in which you need 2 data na i-input dito bago magamit. Ganun din, dalawa rin po na data ang dapat mailagay. Ang pinaka-unang data ninyo is at time t or at time 0 or at present, kakabili mo pa yung machine, magkano? 120,000. Book value niya 120,000. Ibig sabihin, 0 ang depreciation. Siyempre, wala pa namang taon na lumipas. Parang hindi pa gamit. Brand new pa. So, still 120,000. Its estimated salvage value, nga po pala, scrap is also known as salvage value. Okay. So, yung salvage value niya daw at 10 of 10 years, 10K na lang, engineers. So, ito, additional data yan. After 10 years, 10K na lang yung halaga niya. Question. If it is sold now for 30,000, what is the sink cost if it is SLM? When we say sink cost, it is also known as junk cost. Or sige, para hindi kayo dito sink cost na lang gamitin ko. This is equal to book value minus the market value. Place na kung saan nagkakaroon ng buying and selling, di ba, market. Online selling, market. Market po. Now, tinatanong po, may difference kaya ang book value sa market value? Ganito yung scenario dyan. Ikaw na may-ari ng machine, 5 taon mo lang siya ginamit. Pero kung tutuusin, kaya pa pa ng machine hanggang 10 taon. 5 years mo lang po ginamit. After 5 years, nagsawa ka na, gusto mo ng bago. Diba? Ang bilis niya magpalit. Ganyan naman. So, nagsawa na siya. Binenta naman niya ng 30K. Parang kumbaga, siya na mismo nag-assign kung magkakano po yung machine. 30K, sabi na niya. Pero balikan mo yung objectives natin. Based sa accounting records, may tinatawag tayong book value. Ang makapagbibigay lang nito, yung manufacturer, for example. Ngayon, yun yung alamin natin using straight line method. May halaga po yung machine after 5 years. 5 question mark. How much? Kung tutuusin. Kung nag-refer ka sana sa accounting record, yung value pa po ng machine is equal siya sa
So, 5y hat, di ba? So, equal pa po pala dapat book value after 5 years is 5y hat. Dapat po 65k pa. Ang kaso nga, sinel mo sa market at 30,000 pesos. Kaya may sink cost na tinatanong. Ilan, in Tagalog or in layman's term, may nalugi dito. Ilan yung lugi niya? So, ang lugi niya, obviously, is 65 minus 30k is 35,000. So, dapat ni-refer niya muna sa accounting records or yung talagang halaga niya. Hindi sana siya nalugi. Nasundan? So, napaka-convenient ng Mode 3.2. Minsan din, may mga tanong sa under ng straight line method kung magkano yung annual depreciation na tinatawag. Ibig sabihin po, magkano taon-taon yung ibinababa na halaga. You need to understand that straight line method, kaya nga siya tinawag na straight line, linear, fix yung kanyang ibinababa sa bawat taon na lumilipas. Fix. Sige, tingnan natin kung magkano. Siyempre, para malaman mong kung magkano yung ibinaba, di ba, ima-minus mo sa taon bago sa 5. Okay, magkano yung ibinaba? 11,000 pala. Engineers, tingnan mo. How about, kunwari, 6 years. Tapos, ano ba yung years bago 6? Di ba 5? So, kaltas mo sa 5 years. Compare mo lang yung mga book values ng magkasunod na taon. Yan, 11,000 talaga. So, nakita natin, engineers, ang straight line method of fixed annual depreciation. Fixed or constant. Annual or taon-taon. And we observe, kahit ano lang magkasunod na taon yan, kahit try mo yung 2y hat minus 1y hat, 11k pa rin yan. Kasi ngayon po yung fix na ibinabawas taon-taon. Nasusundan? Okay? Kaya minsan tanong po under straight line method, what is the annual depreciation? 11k. And kung babalikan nyo po dito, ma'am, paano naman po ito? Malaking D. D is total depreciation, engineers. Magkaiba yung annual sa total depreciation. Ganit siya. Pag sinabi nating total depreciation after 5 years, mula first year hanggang 5th year, ilan lahat in total yung nabawas. Yun po naman ang dagdag doon. Kaya ang formula po ng malaking D, pag total depreciation at a certain year, that is D times N. Okay, tingnan nyo po. Kung na-resolve ko yung 5y hat, 65,000, di ba? 65,000, tama? Kung tinanong ka, how much is the total depreciation, di ba ang gagawin mo lang naman pag maminusin mo si 120k, yan yung original price eh. So, nakita mo, ilan po ang total na ibinaba? 55k, di ba? And nasatisfy niya talaga yung formula na yan. Ito, 11k times 5 years, 55k. Yan lang naman po yung mga paikot-ikot na tanong sa straight line method. So, D is total depreciation. Sana nasundan.